Kabanata 771. Si Yun Tianteng ay hindi lamang isa sa 9 na dakilang emperador, kundi isa rin siyang spirit martial body. Bihira para sa iba na magkaroon ng spirit martial body. Dalawa sa kanilang mga pamilya ang isinilang, at lahat sila ay kinuha ng Bright Gold Sect. Habang nakaupo ng tuwid sa trono, hindi lumabas ang aura ni Yun Tianteng, ngunit halos kapareho ito ng kay Yun Tian. Ito ang aura ng kaisahan ng langit at ng mga tao. Oo naman, si Yun Tianteng ay isa ring spiritual martial body. Taglay ang pagkakakilanlan ng isang spiritual martial body at ang paglilinang ng kalahating hakbang patungo sa espiritu, ang kanyang kapatid ay isa sa nangungunang 9 na emperador. Ang sinumang kalaban ay lubos na malulungkot. Maliban na lang kung isa sa 9 na emperador ang kikilos, walang sinuman ang mangangahas ng kanilang buhay para patayin si Yun Tianjing. Sasali ka ba sa kompetisyon o hindi? Iniinis na sabi ni Yun Tianjing habang inaatake ang kanyang kalaban. Gaano ba ka-proud ang tila ordinaryong mukha ng lalaking ito? Hindi siya nagpakita ng kahit anong kahinhinan. Kahit na ang kanyang kalaban ay nasa kalahating hakbang patungo sa langit, hindi siya seryoso. Aaminin ko talo. Mahinang ikinumpas ng kalahating hakbang patungo sa espiritu ang kanyang kamay, ang kanyang mukha ay puno ng depresyon at kahihiyan. Matapos mawala ang kalahati ng banal na liwanag sa kanyang katawan, ang kanyang mukha ay sumakit ng husto. Nakakabagot talaga. Nang harapin ang pagkatalo ng kanyang kalaban, kinunot ni Yun Tianjing ang kanyang mga labi at sinabi ng may paghamak. Nako, kung hindi lang dahil sa proteksyon ng isang nakatatandang kapatid, sino ang matatakot na makipag-away sa kanya? Tama iyan. Sino ang mangangahas na saktan ang isang emperador? Hinahanap niya ang kamatayan. Kapag nasaktan ko ang kapatid niya, mamamatay ako sa kalokohan kapag nakilala ko siya. Maraming disipulo ang hindi nasiyahan sa kanyang kaiabangan. Gayunpaman, sa pagtatapos ng labanan, muling nagningning ang katawan ni Zephyr. Tinawag siyang muli ng banal na liwanag. Magkakaroon ng magandang palabas. Nang lumitaw ang banal na liwanag ni Zephyr, biglang nag-usap-usap ang lahat tungkol dito. Bagamat mas masahol pa si Zephyr kaysa kay Yun Tianjing, ang katotohanang inanunsyo ni Zephyr na gusto niyang patayin si Duan Kongchen ay nakapagpaisip na sa kanya ang lahat. Kakaiba si Zephyr. Mataas na ang antas ng kanyang pakikipaglaban sa simula pa lang, at marami na siyang natalo na half-step to spirit. Hindi naman masama yan. Gayunpaman, si Duan Kongchen ay ang mahalagang disipulo ng Great Yan Sect. Sinasabing minsan siyang nagkaroon ng kapangyarihang lumaban nang makipaglaban siya sa isang spirit expert. Gaano man kahalimaw si Zephyr, wala siyang laban kay Duan Kongchen. Kaya naman, ang mga salitang binitiwan niya ay biro lamang. Aba, totoo iyan. Ang kalahating hakbang patungo sa espiritu na kanyang nakilala ay isang baguhan lamang nakaka-rating lang sa kalahating hakbang patungo sa espiritu. Gayunpaman, hindi maaaring maliitin si Zephyr. Kung magpapatuloy ito, tiyak na magiging eksperto si Zephyr. Bihira makakita ng isang taong kayang talunin ang isang kalahating hakbang patungo sa spirit realm sa level 7 agility realm maliban na lang kung isa siyang nakatagong henyo sa mga malalaking sektang iyon. Gaano man siya kalakas, tiyak na matatalo siya ngayon. Hindi simple ang kalaban niya sa pagkakataong ito. Bueno, si Zephyr ay mapapahamak sa pagkakataong ito. Ang kanyang kalaban ay ang kahalili ng Ghost Shadow Sect, ang Ghost Shadow. Bagamat kakatungtong pa lamang niya sa half-step patungo sa espiritu at hindi pa sapat ang kanyang pag-unlad, ang light na skill ng Ghost Shadow Sect ay kakaiba sa mundo, at si Goyengzi ang pinakamahusay sa kanila. Kahit sa God Deification platform, maliban sa 9 na emperador, ang light na skill ni Goyengzi ay sapat na para makapasok sa top 20. Kabanata 772. Sa nangungunang 20, mayroong 9 na maharlikang disipulo, na nagpakita kung gaano kalakas si Goyengzi. Sa oras na ito, pinagmamasdan ni Zephyr si Goyengzi sa tapat niya. Si Goyengzi ay mukhang wala pang 20 taong gulang at napakabata. Nakasuot ng itim na kasuotang pandigma na katulad ni Zephyr, siya ay napakapayat. Kung hindi siya mag-uukit,
Ang kalaban ay maglalaho anumang oras sa kawalan. Itinoon ni Zephyr ang kanyang pansin sa mga binti ng kalaban. Isa itong pares ng pambihirang mga binti. Bagamat mukhang mas payat ang kabilang panig kaysa sa mga ordinaryong tao, ang kanyang mga binti ay higit pa sa mga ordinaryong tao. Halata sa kanyang balingkinitan na mga binti na mayroon siyang sariling mga nagawa sa bilis. Zephyr, di ba? Bilang isang disipulo sa Level 7 Agility Realm, hinahangaan kita sa pag-abot sa antas na ito. Gayunpaman, kapag nakilala mo ako, masasabi mo lang na dito ka lang makakapunta. Ang boses ni Goyengzi ay lumabas na may parang lumilipad na aura. Maaaring hindi totoo yan. Nakangiting sabi ni Zephyr habang nakatingin kay Goyengzi sa harap niya. Mukhang hindi ka pa rin sumusuko. Kung ganoon, hahayaan kitang mapagtanto ang katotohanan. Nagkataon lang na nalampasan mo ang mga antas. Ang pagkabigo ang iyong kapalaran. Swoosh! Pagkatapos magsalita ni Goyengzi, nawala na ang kanyang katawan. Kailan? Pagharap sa pagkawala ni Goyengzi, nagbago ang mga mukha ng mga disipulong naroon. Maging ang mga disipulo at matatanda sa labas ng investiture stage ay nagsuot ng parehong ekspresyon. Ang Ghost Shadow Sect ay napakalakas. Bawat disipulo ay dalubhasa sa paggalaw at bilis ng katawan. Sinasabing ang pinakamakapangyarihang tao ay kayang sundan ang kadiliman ng daan-daang milya sa isang iglap. At sila ay darating at aalis sa kakaibang paraan, tulad ng kanilang pangalan. Sabi ng isang matanda na may seryosong mukha. Kung ganoon, kung ang Ghost Shadow Sect ay maging isang organisasyong pang-assassination, hindi ba't mas magiging makapangyarihan ito? May hindi maiwasang magsabi sa pilyong tono. Habang nagsasalita, tiningnan ng lalaki ang grupo ng mga tao sa unang plataporma. Bawat isa sa kanila ay nakasuot ng mahabang itim na damit. Tila lahat ay nagtatago sa dilim, handang maglaho anumang oras. Ang iba pang master ng The Academies ay nasa iisang plataporma, ngunit mayroong mahigit 100 tao sa platapormang ito, at bawat isa sa kanila ay nasa unang plataporma. Sa mga taong ito, ang pinuno ay isang matandang lalaki na nasa katandaan na. Payat siya at may halos malakandila na aura, na para bang mamamatay siya anumang oras. Gayunpaman, ang pares ng mga matang iyon ay kasing itim ng isang bituin ng demonyo, na may kakaibang aura. Para bang may nararamdamang may bumabato sa kanya, isang sinag ng itim na liwanag ang mabilis na naging dalawang malademonyong espada, na patuloy na lumilitaw at nawawala sa gulat. Baliw ka ba? Nang marinig ang pilyong tono ng taong nagsalita, hindi napigilan ng mga nakapalibot na elder ang mahinang sawayin siya. Hindi pwedeng gumawa ng ganitong klaseng biro. Sinasabing kahit hindi ito isang organisasyon ng pagpatay, mas mainam ito kaysa sa isang organisasyon ng pagpatay. May isang dating kataas-taasang eksperto sa spirit na nakasakit sa Ghost Shadow Sect at pagkatapos ay napatay sa loob ng 7 araw. Siya ang nangungunang eksperto sa spirit, kaya huwag mong guluhin ang academy na ito. Oo. Ngayon lang, nang makita niya ang dalawang sinag ng itim na liwanag na lumalabas mula sa mga mata ng matandang lalaki mula sa Ghost Shadow Sect, nang inag ang madaldal na lalaki. Sa oras na ito, hindi na siya nang ahas na magsalita pa. Kabanata 773. Ang Ghost Shadow Sect na ito ay talagang hindi simple. Sabi ni The Way Hub sa ikalawang plataporma ng may seryosong mukha. Sa tingin mo ba mananalo ang batang ito? Habang nakatingin kay Maxim Callahan, muling nagsalita si The Way Hubs. Nakatitig lang si Maxim Callahan sa investiture stage at hindi nagsalita. Gayunpaman, sa kaibuturan ng kanyang mga mata, mayroong bahagyang kaba. Boom! Habang naglalaho ang anino, isang bugzo ng enerhiya ang sumugod patungo kay Zephyr. Ang puwersang ito ay may dalang malamig na aura na tila humahalo sa kadiliman, pati na rin ang isang masamang aura. Ang ganitong uri ng pagbabago-bago ay si Yang, na umatras na sa kompetisyon, ay biglang nagbago ang kanyang mukha matapos maramdaman ang aurang ito. Junior Brother Yang, anong problema? Nang makitang may mali sa mukha ni Yang, hindi napigilan ni Vermeer at ng iba pa ang magsalita. Ang aura na ito ay pareho ng sa akin.
Isa itong ancient draconic bloodline. Sagot niyang na may bahid ng lamig sa mukha. Angkan ng sinaunang Draco Nico. Sa tingin mo ba ay may angkan ng sinaunang Draco Nico ang Goyeng Z na ito, at halos kapareho ito ng iyong angkan ng sinaunang Draco Nico? Biglang naging seryoso ang mukha ni Ver Murray. Oo. Tumanggo siyang. Kung ang isang disipulong nasa kalagitnaan ng espiritu ay nagtataglay ng isang sinaunang Dracon-ikong dugo, makakapaglabas siya ng isang tiyak na lakas. Hindi maiwasang mag-alala ng mga disipulo ng Supreme Peak. Ang yugto ng pagtatalaga. Dahil sa paparating na puwersa, hindi umiwas si Zephyr, hinintay ang sandaling susugod na sana ang puwersa. Bigla niyang ikanaway ang kanyang kamao. Rumble. Ang kanyang pagtama ay parang mga bumabagsak na bituin, na agad na kumikislap. Napakalakas ng kapangyarihan kaya niyanig nito ang nakapalibot na lugar at lumikha ng tunog na parang isang malaking dilaw na kampana. Sandali itong umalangaw-ngaw. Bang! Punong-puno ng enerhiya ang kamao ni Zephyr. Bigla na lang siyang nadurog sa pira-piraso. Swoosh! Isang figure. Kakaiba siyang lumitaw daan-daang metro ang layo mula kay Zephyr. Si Goyeng Z iyon. Hindi ko inaasahan na sisirain mo ang hakbang na ito. Nagulat si Goyeng Z nang tumingin kay Zephyr. Ang galaw niya ay nakatuon lamang sa bilis. Gaano man kalakas ang kanyang kalaban, ang kanyang bilis lamang ay sapat na upang maging imposible para sa kanyang kalaban na labanan at ipagtanggol ito. Gayunpaman, ang galaw na ito ay sinira ni Zephyr, kaya hindi ka panipaniwala na ang kanyang kalaban ay nasa level 7 agility realm. Mukhang napakahirap pakisamahan ang batang ito. Gayunpaman, hindi siya maituturing na isang ordinaryong tao sa level 7 agility realm na kayang talunin ang isang eksperto na nasa half-step to spirit realm. Mukhang kailangan kong umasa sa aking bilis para matapos ang labanan sa lalong madaling panahon. Swoosh! Habang iniisip ito ni Goyeng Z, gumalaw siyang muli. Bang! Mabilis na kumislap ang nakakatakot na bilis ng alitan. Dahil napakabilis ng bilis nito, sa tuwing natatapakan ito ng anino ng multo, wala ito sa dating posisyon. Kumikislap ang mga imahe pagkatapos ng pangyayari, na bumubuo ng isang itim na ahas. Kung pag-uusapan ang bilis. Kahit kailan hindi ako natakot kahit kanino. Dahil sa kamangha-manghang bilis ng kanyang kalaban, tahimik na nakatayo roon si Zephyr at mahinang nagsalita. Ano? Habang nagulat pa rin si Goyeng Z, biglang gumalaw at naglaho si Zephyr sa harap niya. Tinatrito talaga ng ugok na ito ang sarili niya na parang putahe. Oo, masyadong mapangahas si Zephyr. Hindi ko alam kung anong kakaibang kasanayan ang ginamit ng lalaking ito para matalo pa ang isang eksperto sa half-step to spirit realm. Pero, ipinakita niya ang bilis niya sa harap ng mga disipulo ng Ghost Shadow Sect. Isa lamang itong ugali ng isang hanggal. Kabanata 774. Amph. Sandaling panahon, ang pag-uugali ni Zephyr ay pumukaw ng paghamak at pangungutya ng maraming tao. Gayunpaman, sa susunod na sandali, biglang tumigil ang boses ng lahat. Kahit ang matandang lalaki, ang Academy Master ng Ghost Shadow Sect, ay hindi maiwasang mapangiwi at tumingin kay Zephyr. Sa oras na ito, si Zephyr ay nakikipaglaban kay Goyeng Z sa napakabilis na bilis. Bukod pa riyan, kasing bilis niya ang kanyang kalaban. Ano ang ibig sabihin nito? Ipinapakita nito na ang bilis ni Zephyr ay kayang labanan si Goyeng Z, o masasabing si Zephyr Khan ay isa ring eksperto sa bilis. Sa wakas alam ko na ang espesyalidad mo. Nang makita ang bilis ni Zephyr, ang sulok ng bibig ni Duan Kongchen ay mabilis na nagpakita ng bahid ng lamig at bangis. Patuloy na lumaban at umaatake si Zephyr gamit ang mind-confusing eye. Walang nakakaalam kung nasaan siya. Ngayon, nabunyag ang kanyang bilis, na nagpaisip sa maraming tao na ito ang teritoryo ni Zephyr. Dumagundong. Sa yugto ng pagtatalaga. Parehong nakakagulat na mabilis. Habang lumilipad ang enerhiya. Maraming tao ang nakakita lamang ng pagkapunit ng kawalan, ngunit walang sino man ang nakita. Bang! Mga 15 minuto ang lumipas. Pagkatapos,
Isang figure ang biglang lumipad pababa mula sa kawalan at bumagsak ng malakas sa lupa. Gayunpaman, ang katawan ng huli ay gumalaw ng napakabilis kaya bahagya siyang bumagsak sa lupa. Gayunpaman, medyo nahihiya ang itsura niya. Nang makita ang taong pinalipad, sandaling natigilan ang lahat. Dahil ang taong ito ay walang iba kundi si Goyengzi. Sa paligsahan ng bilis, siya ay pinalipad. Walang kapantay ang bilis ni Goyengzi sa buong mundo. Kahit nasa top 20 ng investiture stage, natalo siya kay Zephyr sa usapin ng bilis. Natural lang, walang makapaniwala rito. Tulad ng sinabi ko kanina. Kung pag-uusapan ang bilis, hindi pa ako natatakot kahit kanino. Kumislap ang kanyang anyo nang umalangaw ang boses ni Zephyr. Nakakamangha ang bilis ni Zephyr. Sandaling itinoon ng lahat ang kanilang atensyon kay Zephyr, at ang kanilang mga mata ay puno ng hindi makapaniwala. Iyan ang Focus Realm of Wind. Naunawaan niya talaga ang Focus Realm of Wind. Masyadong nakakatakot ang lalaking ito. Oo, aura nga ito ng lakas ng hangin. Masyadong nakakatakot ang taong ito. Sa ngayon, kahit imposibleng maabot niya ang antas ng 9 na hari at 9 na emperador, basta't mabibigyan siya ng oras, tiyak na maaari siyang maging isang hari. Tumaas na naman ang tingin ng mga tao kay Zephyr. Sa oras na ito, kitang-kita ng lahat na si Zephyr ay naging isang maitim na kabayo. Hindi ko inaasahan. Ang bilis mo pala. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Goyengzi at hindi niya napigil ang mapait na ngumiti. Ang kanyang bilis at sikretong kakayahan ang nakapasok sa top 20 sa mga disipulo, na siyang ipinagmamalaki niya. Gayunpaman, mahirap para sa kanya na tanggapin na siya ay natalo ni Zephyr. Masasabi kong minamaliit kita. Dahan-daw ang tumayo si Goyengzi at sinabi, na may hindi maipaliwanag na aura sa kanyang boses. Kung ganoon, kakailanganin ko talagang gamitin ang lahat ng lakas ko. Bumukas at pumikit ang kanyang mga mata. Mabilis na kumislap ang isang manipis na itim na liwanag. Buksan. Boom. Isang putok ang tumunog. Umuungol. Isang galit na ungol ang biglang nagmula sa likuran ni Goyengzi, na kumalat sa kanyang katawan. Ang boses ay may taglay na sinauna at mabangis na aura, na parabang nagmumula ito sa pinakamatanda at pinakamalalim na lugar. Iyan ang kapangyarihan ng isang sinaunang draconic bloodline. Kikilos ang lalaking ito. Kabanata 775. Nabigla ang lahat sa Dagandong, at hindi nila maiwasang hindi mawalan ng malay. Pagkatapos ay nagulat sila nang malaman ang layunin ni Goyengzi. Ang kahalili ng sinaunang draconic bloodline. Iyon ang paboritong anak ng Diyos. Ang walang kapantay na henyo ay may ganap na kontrol sa kapangyarihan, at ang kanyang bilis ng cultivation ay lampas sa imahinasyon ng mga ordinaryong tao. Matapos maabot ang half-step to the spirit, magagamit niya ang kapangyarihan ng kanyang sariling ancient draconic bloodline. Ang kapangyarihan ng ancient draconic bloodline ay lampas sa saklaw ng martial arts. Ito ay isang mahiwagang kapangyarihan mula sa kaibuturan ng bloodline. Kung ang isa sa kanila ay mayroong ancient draconic bloodline habang ang isa naman ay isang henyo lamang, ang huli ay magkakaroon ng maliit na pagkakataong manalo. Hindi dahil sa hindi sapat ang kanyang lakas, kundi dahil ang kapangyarihan ng ancient draconic bloodline ay masyadong nakakatakot at kamangha-mangha. Ito ay mahirap. Ang pinakamagandang bagay para kay Zephyr ay ang aminin ang pagkatalo. Walang paraan para labanan ang isang sinaunang Dracon-ikong lahi. Tama iyan. Kung napakaraming tao sa oras na ito, maiiwasan natin ang malubhang pinsala. Kung hindi, kapag nasugatan tayo, direktang maaapektuhan nito ang mga susunod na laban. Maraming tao ang nagsimulang tumingin kay Zephyr at humusga. Darating na. Sa labas ng yugto ng pagtatalaga. Kumislap ang mga mata niyang. Sa kaibuturan ng kanyang mga balintataw, may mga manipis na itim na liwanag. Boom! Sa wakas, sa likod ni Goyengzi, isang nakakatakot na aparisyon, multo ang dahan-daang lumitaw. Ang aparisyon, multo na ito ay walang kapantay, gumagalaw pataas at pababa na parang kaya nitong suportahan ang kalangitan. Nagtagal ang itim na liwanag sa paligid ng aparisyon, multo,
at hindi mabilang na sinauna at masalimuot na mga marka ang bumuo ng mga kadena sa paligid nito. Habang sumasabog ang kapangyarihan, ang figure ng kalaban ay nagsimulang lumiit at maging malinaw. Isa itong sinauna at masamang figure. Napunit ang matatalas na kuko. Ang mahabang buntot ay kasing talas ng isang mahiwagang latigo. Habang ito ay pataas at pababa, makikita ang mga bitik sa espasyo. Sa matipuno at malaking katawan nito, ang nagngangalit na itim na enerhiya ay bumuo ng isang itim na mukha, na nagmukhang mas masama at makapangyarihan. Isang pares ng malademonyong mga matang kulay dugo ang dahan-daang bumukas, nakatitig at nakatutok kay Zephyr. Ito ay isang malademonyong Diyos na aparisyon, multo. Ang posturang ito ay nagpaalala kay Zephyr kay Yang, na tila isang multo. Malamig na bagay, madilim at masama. Habang nakatingin sa aparisyon, multo, hindi maiwasang gumuhit ng kakaibang arko ang sulok ng bibig ni Zephyr. Kung ang linya ng dugong Ancient Draconic ng kabilang partido ay may ibang katangian, si Zephyr ay magiging medyo katulad ng kay Yang. Naging medyo relax si Zephyr dahil dito. Kapangyarihan ng kuryente. Ang kapangyarihan ng maharlikang espiritu ng langit at lupa. Ang kapangyarihang elektrikal ay nagtataglay ng bilis ng hangin, ang mapanirang kapangyarihan ay maihahambing sa apoy, ang kadalisayan ng yelo, at ang kakayahang paksain ang kasamaan gamit ang liwanag. Masasabing ang pagkakaroon ng electrical power ay tiyak na magpapataas ng sariling cultivation sa isang hindi mapapantayang nakakatakot na dami. Kung pag-uusapan ang lakas sa pakikipaglaban, mas nakakagulat pa ito. Gayunpaman, si Zephyr ay nagtataglay ng isang malakas na electrical power. Masasabing ang kanyang electrical power ay may ganap na epekto sa pagsugpo sa Goyangzi na ito. Maliit na bahagi lamang ito ng aking epekto. Zephyr, aminin mo ang pagkatalo. Nang tingnan niya si Zephyr, muling ipinaalala sa kanya ng anino ng multo. Hindi pa oras. Walang pakialam na sabi ni Zephyr gamit ang pandama. Kahit mukhang masama si Goyangzi, hindi siya masamang tao, tulad ni Yang. Sa makatuwid, walang masamang kutob si Zephyr para kay Goyangzi.